Hello guys! Welcome back to my channel. Today's video, pag-uusapan po natin or sasagutin po natin ang isa sa mga katanungan ng isa sa ating mga viewer na paano nga ba hahatiin ng mga ears ang property na naiwan ng isang decedent. If you're interested, stay tuned! First step po ay kailangan po nating gumawa ng family tree na mula dun sa decedent papunta sa kanyang mga anak po. Ngayon po kapag yung isa sa kanyang mga anak ay namatay, namatay po siyang single, so that means walang magmamana nung kanyang portion, so mapupunta po yun sa kanyang mga kapatid. Pero kapag yung heir po is namatay na may asawa at mga anak, so, yung portion niya po ay mapupunta po sa kanyang mga anak by rights of representation po. So, yun po. Once na nalaman na po natin kung sino yung mga surviving heir ng isang decedent sa pamamagitan ng paggawa po natin ng family tree, kailangan na po nating magpunta sa abogado para po mag-execute ng deed of extrajudicial settlement of estate. Yun po ay kung ang surviving heir po is 2 or more years. Pero kapag only and sole surviving heir lang po yung magmamana, so ang i-execute po niya is affidavit of self-adjudication. So yun po. Since yung katanungan ng ating viewer ay kung paano hahatiin ng mga heirs ang property, it means to say that 2 or more heirs po ang maghahati nito. So, kailangan po nilang mag-execute ng extrajudicial settlement of estate sa notary public at yun po ay inonotaryo. And once notarized na po, kailangan na po natin siyang i-process sa BIR. Kasi meron po tayong grace period na kailangan ay i-process natin sa BIR yung pag-settle ng estate tax ng isang decedent. Kung hindi po ako nagkakamali, kailangan within 1 year ay masettle po ni surviving heir yung estate tax ng isang decedent. Kasi po, once na lumagpas na po tayo sa grace period na yan, mag-i-incur na po ito ng penalty and surcharges. So, yun. First step, yun nga po, pumunta sa isang notary public or yung kung meron po kayong legal counsel, mag-execute po kayo ng extrajudicial settlement of estate. Yun po ay kung ang decedent ay wala pong naiwan na last will and testament. Yun po, kasi ibang usapan din po kapag ang isang decedent ay may naiwang last will and testament. So ngayon po ang i-discuss po natin, it is presumed that the decedent left no will po. So, yun po, kapag walang will, ang ini-execute po ng surviving heirs is yung extrajudicial settlement of estate. So, yun po. So, once na-execute na po natin yun, notarize na po siya, proceed po sa BIR para mag-settle naman po tayo ng estate tax ng decedent. So, yun po. So, maaari po kayong mag-visit sa BIR para makuha po yung list ng kanilang requirements. Para po yun po yung ipapasa ninyo para makapag-settle po kayo ng estate tax ng inyong decedent. So, yun po. Once accomplished na po, na-assist na rin po ni BIR, bibigyan po nila kayo ng on-net. Yung po yung computation ng babayaran nyo po. So, ngayon po, once na nabigyan na po kayo ng computation, i-online nyo po yon. Kasi nga po, ngayon po is, bago ka magbayad sa bangko, kailangan mo munang i-online para once na na-i-online mo po yon sa kanilang website or mayroon po silang dina-download doon para doon ka po makapag-online at i-confirm po iyon through your email po or Gmail. Kasi yun na po yung proseso ngayon ng BIR. Bago ka magbayad sa bangko is i-online po muna yung
computation para makapag-print ka yung form sinasubmit po natin sa bangko para makapagbayad. So yun po. Once na nai-online mo na po siya, magbabayad ka nung computation na na-compute po nila sa bangko. And then, yun po yung isasubmit mo sa BIR. And then, pababalikin ka po nila para i-claim po yung certificate authorizing registration. So yun po. Once na naibigay na po yun sa iyo, proceed ka na po sa Treasury Office. Pero habang hindi mo pa nakiklaim yung car, while waiting po, kailangan i-publish mo rin po yung Deed of Extrajudicial Settlement of Estate sa local newspaper wherein your property is situated. So yun po. Kasi 3 consecutive weeks din po yung publication po ng ating Deed of Extrajudicial Settlement of Estate. Kailangan patapusin po natin yung 3 weeks bago po natin siya dalhin sa Registry of Deeds. Na-claim mo na po yung car, yung Certificate Authorizing Registration, na-claim mo na rin po yung Affidavit of Publication together with the newspaper as clipping. Proceed ka na po sa Treasury para makapagbayad ka naman po ng transfer tax. So, sa Treasury, iba po yung binabayaran natin, which is the transfer tax po yon. Pero yung sa BIR po, ang binabayaran po nating tax doon is the estate tax. So, yun po. Once nakabayad ka na po ng transfer tax, proceed ka na po sa Registry of Deeds. So, yun, dalhin mo po yung authorized with stamp ni BIR na Deed of Extrajudicial Settlement of Estate. Yun pong ating publication, BIR e-card, original title, tax deck, and certificate of payment nung binayaran mong transfer tax together with the transfer tax receipt. So, yon, once na-submit mo na po sa Registry of Deeds, i-assess po nila yan. So, yun po, doon mo po malalaman kung may additional requirements or wala. Since simple transaction po ito, yung mga nabanggit ko pong requirements ang isasubmit mo po. Lalabas po yung title in favor of your name kung ilan po kayong surviving year. For instance, 8 po kayo na surviving year. So, yung 8 names na yon mag-appear po doon sa bagong title na lalabas. So, yun. After that po, proceed to Assessor's Office para naman po ma-transfer din yung tax declaration from the decedent to the surviving heirs. Kung paano po ninyo hahatiin yung property. Kailangan po ma-seek po kayo ng service ng isang geodetic engineer para ma-subdivide po yung, isa-survey po nila yung property at isa-subdivide ito into, for instance, 8 years po kayo, 8 lots po, kung pertaining po doon sa portion share po ninyo. So, yun, ipapa-subdivide nyo po yun. So, yun po, medyo gagastos po kayo nito kasi sa subdivision, iba po yung bayad nun, iba din po yung approval ng subdivision. So, yun po. Once na-survey na po ito or na-subdivide, si geodetic engineer na po ang magpapa-approve. Pwede niya pong ipa-approve sa DENR regional or sa direct na po sa Land Registration Authority. So, yun po. Once approved na po subdivision plan po natin, mag-i-issue din po ang DNR or LRA ng technical description. So, for example, 8 po kayong years, so 8 lots po yan. So, 8 technical descriptions din po. So, yun. Meron ka na pong approved subdivision plan. Meron ka na rin pong technical description. Next step is, balik po kayo sa council ninyo or sa notary public. Pagawa po kayo ng deed of partition or yung tinatawag din po nilang confirmation of subdivision agreement. Kung saan naka-indicate po doon yung lot number at kung ilang area at kanino po belong ito. So, lahat po kayong surviving year ay pipirma din po doon sa deed of partition. So, yun po yung dadalhin nyo po sa Registry of Deeds para ma-subdivide po yung inyong property at magkaroon po kayo ng separate title. So, yun po, dadalhin nyo po yung approved subdivision plan, technical description, yung deed of partition, or confirmation of subdivision agreement, yung ating original title, tax declaration, and kuha din po kayo ng certificate of payment sa treasury na nagpapatunay na updated po yung amilyar ninyo. Yun po. And then,
Once na-register nyo na po yan sa Registry of Deeds, isa-subdivide na po yan. So, ang lalabas na po na title is hindi lang po isa. So, since 8 lots po yan, so 8 titles na po yung lalabas. So, yun po. Once na lumabas na po yung title under the name ng mga surviving heirs na po yun. So, kanya-kanya na po kayo ng title. So, after that po, proceed na naman po kayo sa assessor's office. Para naman po yung tax declaration is mas-subdivide din po. So, magkakaroon din po kayo ng kanya-kanyang tax declaration. So, yun po. Yan po yung isang option po natin kung paano po natin siya hahatiin. Ang another option po natin is habang inaantay mo yung e-car, seek ka na po ng service ng geodetic engineer, pa-approve mo po, once na lumabas na po yung approved subdivision plan and technical description, sabay-sabay mo na po siyang i-register sa Registry of Deeds. O kapag na-claim mo na po yung e-car and na-publish mo na rin po, nakapagbayad ka na rin po ng transfer tax, pwede kang mag-stop po muna doon. Kasi nga, ipasubdivide mo muna yung inyong property. Para nang sa ganun po, once na meron ka na pong approved subdivision plan and technical description, mag-execute din po kayo ng deed of partition or confirmation of subdivision agreement. Then, saka mo dadalhin sa Registry of Deeds. Kumbaga, dalawang transaction yung i-register mo, which is the extrajudicial settlement of estate and the deed of partition. So, pwede yung naunang option, pwede rin po itong option na ito. Same lang din po yung babayaran ninyo, compared din po dun sa una, same lang, yun nga lang, hiwalay lang po siya ng transaction. Which is compared naman dito sa option 2, sabay mo po siyang ipoprocess sa Registry of Deeds. And then after that po, sa assessor's office na po, para ma-separate din po yung tax declaration. So, hanggang dito na lamang, naway natulungan po kita sa iyong katanungan na kung paano nga bahatiin ng mga heirs ang property. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please do click po yung subscribe button para updated din po kayo sa mga videos na i-upload ko. Kung nagustuhan niyo po ang content na ito, paki-share na din po para ma-update din po, or yung sa mga kakilala nyo na same po yung katanungan ay malaman po nila kung paano po hatiin ng mga heirs ang property. So, yun lamang po. Matagal din po tayong hindi nakapag-content dahil nga po busy po ang inyong lingkod. Malapit na po, regular na po yung ating pag-vlog dito sa aking YouTube channel. So, sa ngayon po, pagpasensyahan niyo po muna ako sa mga viewers ko na hindi ko nasasagot yung kanilang mga katanungan. Sa kadahilanan po, hectic po yung ating schedules. Kasi nga po, working mom, tsaka at the same time, student din po tayo. So, yun po. And naway nagustuhan niyo po yung ating content. Hanggang sa muli, paalam!